Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw. Makinig na rin kayo kasi ito na yung lecture, ha? Ito na yung updated script. Bakit nga ba bituin ang pangunahing simbolo ng Pasko, gayong tala ang ipinakita sa tatlong pantas na gabay upang matunto ng sabsaban sa Jerusalem kung saan sisilang ang Mesiyas? Ang sagot ay ating maunawaan kapag nalaman na natin kung papaano nilikha ng dalawang anghel ang lahat ng mga material na bagay na ating nakikita sa mundo nating ginagalawan. Ang tuldok ay naaliw sa panonood sa galaw ng kanyang mga nilikha. Hinayaan niyang maglaro ang 16 na anghel na ayon sa galaw ng kanilang mga sarili. Hindi nagtagal, nagbigay ito ng unang utos. Ang 8 babaeng anghel ay pinagawi sa dako roon, north sa ngayon, at ang 8 lalaking anghel ay pinagawi sa kabilang direksyon, south sa ngayon. Kukuha sila ng kahit na anong makukuha nila sa kalawakan. Wala pang ibang makikita sa kalawakan noon, kundi mga nagkalat na gabo o pinong-pinong alikabok na epekto ng pagputkot sa pinabilog na kalawakan. Ang unang nakabalik ay ang 8 babaeng anghel. Ang lahat ay may nakuhang 3 kulay ng alikabok: dilaw, mangitim-ngitim at pusyaw, na halos magkakasing dami dahil pinuntahan nila ang hangganan ng kaduluduluhan ng kalawakan. Maya-maya'y dumating na rin ang 8 lalaking anghel. Ang nakuha nilang kulay ng alikabok ay puti at itim. Ang ilan ay may kabagalan, hindi narating ang pinakadulo ng malambot na kalawakan, kaya kaunti lang ang nakuhang alikabok. Ang ilan naman ay basta masabi lang na sumunod sa utos na magdala ng kahit anong makukuha. Inatasang pagsamahin ng 8 babaeng anghel ang kanilang nakuhang alikabok at ganoon din ng 8 lalaking anghel. Lumabas na mas malaki ang nakuha ng mga babae kaysa mga lalaki. Saka pinagsama at ginawang isang malaking bola. Naglaro sila, pasahan ng bola. Isang malaking bola para sa 16 na manlalaro. Sa kanilang paglalaro, kasama na ang asaran. Mayroon silang ayaw pasahan ng bola para maasar. Tumagal sila sa ganong kalagayan ng paglalaro, hanggang sa tuluyan ng nagkagulo ang 16 na anghel dahil sa agawan ng bola. Yung mga hindi pinapasahan ay nakikipag-agawan na rin. Dahil sa nag-aaway-away na, tumigil na kayo, ang sabi ng tuldok. Saka kinuha ang malaking bola. Winika niya sa kanila, simula ngayon, walang sino man sa inyo ang pwedeng kumuha at gumalaw o lumapit man lang dito. At saka ibinigay ang ikalawang utos. Ang 8 babaeng anghel ay pinapunta sa dakong east sa ngayon, at ang 8 lalaking anghel ay pinagawi sa kabilang direksyon, dakong west sa ngayon. Subalit may pasubali ang tuldok. Sa pagkakataong ito, ang sino mang hindi sumunod ayon sa utos ay tutunawin. Tatalima na sana ang 16 na anghel nang nagwika ang tuldok. Bago kayo lumisan, tingnan niyo muna ito upang makita niyo ang pupuntahan niyo. Itinaas niya ang malaking bola, pagbitiw, umapoy na. Anong kamay ang ginamit sa pantaas? Kung kamay man ang tawag doon? Pakpak ba o kamay? Oh. Bale, kamay din. Pakpak yun eh. Oh, pakpak. Kanan. Oh. Nung itinaas niya, ayan. Walo yung... Daliri. 8 yun. Kasi nga, 8 labay nga, tama. Parang yung sa ibon. Yung sa kalipati. So, pagtaas niya ganon, yung tingnan niyo muna ito. Ganon? O, tingnan niyo muna ito para makita niyo ang pupuntahan niyo sa itinaas. Paano yun? Pagtaas na gano'n. Ulit. Tingnan niyo muna ito. Tingnan niyo muna ito. Nakataas na. Nakataas na. Para makita ninyo mangyayari dito sa inyong kinuha. Nakataas. Kataas na sa kamay. Para mangyayari. Para ipakita. Para makita nila itinaas. Ulit. Oh. Tingnan niyo muna ito. Tingnan niyo muna ito.
bago kayo umalis doon sa inyong pupuntahan. Pagtaas, itinaas ninyo isang kamay. Dalawa. Pagkatapos, hinawakan niyang pareho, pinaikot niya. Pag-ikot, doon lumiwanag na. Ito ay hindi nyo mahahawakan, hindi kayo makakarating dito. Gagawin nating apoy. Ito ang magtutunaw sa inyo pag kayo lumapit. Apoy. Ito ang magsisilbing liwanag sa kabuuan. Pero hindi yun talagang pagkataas biglang umapoy na. So, pinaikot pa rin pala. Pinaikot nung kaliwang kamay. Hawak ng kanan, pinaikot ng kaliwa. O, tapos nung umikot na, nagkaroon na ng apoy. Liwanag, naging apoy na. Oo. Tapos pagbitiw, araw na. Okay, so yun. At least, maganda nga ito kasi ngayon proseso na ito. Nadagdagan pa yung ano ko. Tataliman na sana ang anghel. Tingnan niyo muna ito. Yun. Sige. So, kaya pala, tingnan niyo muna ito, sabay nakataas na pala. Okay. Para makita niyo ano yung ginawa niyo sa... Sige, mamaya i-edit ko na lang. Tapos, pupunta na sila. Sa pupunta nila, maliwanag na. Makikita na. Kasi papunta na sila sa east at saka sa west. Yung direction na pagpupuntahan nila. Okay. Ito, yung mga red, at least naklaro na ha. Nagtitingnan mo ha. Okay. Kasi yan ang kukunin ko. Ang unang obra maestra, ito kaya red, kasi parang, paliwanag lang doon sa istorya. Ang unang obra maestra ng 16 na anghel, isang malaking bola, nang bigyan ng buhay ay naging malaking bolang apoy ang araw na nagbibigay ng init sa buong universo. Kung ating susuriin mula sa simula sa pagkuha ng sangkap ng alikabok, hindi pantay ang nakuhang alikabok ng walwalo. Mas malaki ang nakuha ng mga babae, ng 8 babae, kumpara sa nakuha ng 8 lalaki. Saan sa ating kaanyuan makikita ang paglilikha nila ng araw? Di ba tayong tao ay nilikha nila na kanilang kawangis? Hindi timbang ang kaliwa at kanan. Mas mabigat ang kaliwa kaysa kanan. Sa batas ng Kastila, yun pala pinagbasihan nila. Kaya hindi timbang yung timbangan. No? Kaya tabingin yung timbangan. Yun pala yung pinaghugutan nila ng ganong paliwanag. So, yun nakita ko na ngayon dito. Okay. Tapos, isang utos, araw. Obra maestra ng 16 na anghel. Katumbas ng gawa ng iglesia ng spiritual. Iglesia means samahan ng spiritual. So, yun unang utos, obra maestra, yung araw. Obra maestra ng iglesia ng spiritual. Tama ba yung term? Ano? Matatawag yung iglesia doon sa ating salita lamang. Sa ating mga tao. Pero anong tawag pagdating sa kanila ng samahan? Samahan lang. Samahan. O pamilya? Hindi rin. Hindi rin. Grupo. Yung pwede. Grupo. So at least naano natin mga tamang salita. Kasi nga, kailangan na natin i-dokumento ito. Okay. Next, Planet 5. Diba? Ayan na. At least sa video ko na lang huhugutin yung paliwanag. Ha? Okay. Ito, pakinggan mo ulit. Pagkakasunod-sunod. Sa ikalawang utos ng tuldok, sa 16 na anghel, ay may pasubali na tutunawin ang hindi susunod ayon sa utos. Si Eliza, sa mundo natin sa ngayon, ay isa sa 8 babaeng anghel na pinagawi sa dakong east na taguri sa ngayon. Si Jesus ay isa sa 8 lalaking anghel na pinapunta sa kabilang direksyon, west sa ngayon, upang kumuha ng kahit na anong makukuha doon. At ang malaking bola ng apoy o araw sa ngayon ay ang tanglaw ng 16 na anghel sa kanilang pupuntahan upang sundin ang ikalawang utos. Inabot nilang lahat ang sagad at kaduluduluhan ng malambot na kalawakan. At doon sila nakakuha ng ayok, itim, open and close, at kuya, puti, nakakikitaan ng 7 kulay. Sa ikalawang utos, ang unang nakabalik muli ay ang 8 babaeng anghel na may dalang 4 na kulay na alikabok,
dilaw, mangitim-ngitim, pusyaw at berde, na magnetong itim o ayok. Di nagtagal ay dumating na rin ang 8 lalaking anghel. Dala ang 3 kulay ng alikabok na puti, itim at mamula-mula na magnetong puti o puya. Ang 16 na anghel ay magkakasing dami na halos ang nakuhang alikabok. Walang isa man sa kanila ang gustong tunawin ayon sa pasubaling narinig. Pinahilera ng tuldok ang 8 babae sa gawing kaliwa at ang 8 lalaki naman ay sa gawing kanan na dala-dala ang kani-kanyang nakuhang alikabok. Kani-kanyang at saka kani-kanilang, yun yung term dito na ano. Kani-kanyang, ibig sabihin, kanya-kanya pa yun. Pero yung kani-kanilang, pag yung may pare-pareho, may pares na sila. Okay. Pumili kayo ng inyong kapareha at gagawin ko kayong mag-aasawa. Ang sumunod na atas ng tuldok. Sa pagpili ng kapareha, lipatan ng lipatan, ayaw ni Misa sa planet Earth natin na maging kapareha si ulit. Ayaw ni Misa na makatapat si Jesus. Ito muna. Sa pilian ng ayaw ni Misa sa planet Earth natin, mali talaga. Kasi hindi pa naman si Misa ang pangalan ng anghel pa sila eh. Oo, yung tinawag mong Imisa, anghel yun. Anghel. Hindi pa naman niya pangalan ni Misa eh. Hindi pa. Ngayon pa lang nakilala. Oo, ngayon natin nakilala. Nagpakilala ang Imisa Anong at pangalan niya Jesus. dyan? Na ilalagay ko. Kasi gusto ko sanang bigyan na... Dalawa lang ang kanilang letra eh. Al. So, pwede ko nang gamitin yung Bella. Hindi pa rin eh. Hindi. Sige. Sige. Ulitin na. Sige. Ayaw ni Misa Na makapareha. maging kapareha si Jesus. Tawagin natin sila sa pangalang Imisa at Jesus. Dahil inaasar siya nito sa unang paglalaro nila sa malaking bola. Dahil sa lipatan, nagkagulo. Upang matigil ang gulo, nagbigay ng hudyat ang tuldok. Hinto! Yun, katapat sila. Ang isa sa naging magkapareha ay sina Imisa at Jesus. Open and close, Bella at Allo. Nasa pangatlong pwesto na planet Earth sa solar system sa ngayon. Kaya nga, medyo klaro na, no? Naiintindihan nyo na yung dating? Ha? Okay. Kasi yung pagkakasalansan nga ng salita, no? Ang lahat ay walang tuminag. Kaya kung sino ang naging katapat nila, iyon na ang naging kapartner nila. Kayong magkakapareha, pagdikitin ninyo ang daladala ninyong ayok at kuya, ang sumunod na atas ng tuldok. Nang nagdikit, lumabas pa rin na ang magnetong itim na dala ng babae ay mas malaki ng bahagya kaysa magnetong puti na dala ng lalaki. Bahagya na lang, mga 1 to 2%. Kaya bahagya, mas malaki ng bahagya. Inatasan ng tuldok ang 8 magkakaparehang anghel na paglaruan nila ang kani-kanilang bola. Kani-kanilang nabuong bola sa kani-kanyang kani-kanyang pwesto. Huwag maglilipatan. Tama yun. Kasi, so yun, okay. Yung kani-kanya kasi kani-kanilang yun ang medyo parang ano. Sa sitwasyong ito, napasahan ng bola ng 8 pares na anghel, tukuyin na natin particular sa planetang Earth natin sa ngayon, sina Imisa at Jesus. Una, ang pawis nilang dalawa ay sumasapi sa bolang pinaglalaroan nila. Pangalawa, lumalakas ang magneto ng ayok at kuya. Pangatlo, ang bola ay nagiging perpekto na ang pagkakabilot. At pang-apat, ano? Doon na nagsimula na buhay. Doon na nabuhay, pang-apat. Kaya tinawag na buhay. Buhay na sila. Buhay na yung planeta. Baka may power na yung planet. Power na.
power na, may buhay na. Buhay na. Ganon din ang nangyari sa 7 pang paris ng anghel na naglalaro at sa pinaglalaroan nilang bola. Naintindihan niyo yun? Ulit ha? Parang kung ano yung nangyari sa planet Earth natin, ganon din ang nangyari sa... Ulit. O, di ba? Ganon din ang nangyari sa 7 paris ng anghel na naglalaro at sa pinaglalaroan nilang bola. Klaro ba yun? Sa paglalaro, may tumesting na lumipat ng pwesto. Isang lalaking anghel sa pang-4 na pwesto, planet Mars, sa ngayon, ang lumipat sa 3 pwesto dahil gusto niyang makapareha si Inisa. Biglang nagdikit ang 2 bola, Mars at Earth. Biglang tigil din ang lahat. Nagalit ang tuldok sa nangyari. Paghiwalayin niyo agad para hindi madamay ang lahat, ang wika niya. Sa takot, kumilos agad ang 2 paris na anghel na naglalaro ng 2 nagdikit na bola sa pang-4 at pang-3 pwesto. Pinagtulungan ng 4 na anghel na hilahin ang kani-kanilang bola. Nang napaghiwalay, bumalik agad sa dating pwesto ang 2 paris. Muling nagwika ang tuldok. Kapag inulit niyo pa yan, hindi na mabubuo ang ginawa niyo at magsisimula ulit kayo sa simula ng paglilikha niyo. Muling itinuloy ang pasahan ng bola. Pinalagyan ng tuldok ng pagitan at distansya ang bawat pares na magiging hangganan ng gravity ng bawat bola. At ito ay sa pamamagitan ng manipis na hangin. Sa paggawa ng distansya, nagpalitan ng pwesto ang babae nasa east, ang lalaki nasa west, 180 degrees. Ano yun? Ibig sabihin yung kalahati lang, nagpalitan ng pwesto. Ang nakuha nilang alikabok doon ay pinagtagpo nila paitaas. Northeast ba ang direksyon? Nung nagpalitan ng pwesto, di yun na yung gravity. Tapos pinagtagpo sa itaas, northeast ba ang direksyon? Northeast. So, northeast. Kasi doon inilagay at ginawang buwan. Ang bawat 8 planeta ay may kapartner na tig-isang buwan. Kung tawagin. Kung tawagin. Oh, kung tawagin. Oh, ito ha, ito kaya red. Ang planeta at buwan ay magkaagapay at parang dinamo na nagbibigay ng lakas sa gravity ng planeta. Ulit. Ang planeta at buwan ay magkaagapay at parang dinamo na nagbibigay ng lakas sa gravity ng planeta. Tama ba yun? O ito, tama. Ang planeta ay kaagapay ng buwan sa pagpapalakas ng gravity ng daigdig, katulad ng dinamo. Pwede. Ito mas maganda. Pangalawa. Ang pinagsamang Ayub at Kuya ay national magnet ng core ng 8 planeta nang binigyan ng buhay. Sa planet Earth o mundo natin, kasi mundo, Tagalog ng Earth is mundo. Ito ang tinatawag na daigdig. National magnet ba yun? Yung national magnet. So, another national magnet core or daigdig. Core lang ang daigdig. Ano yung mundo? Core pa lang ng daigdig yun, no? Core pa lang ng daigdig. Core. Yung national magnet. Kaya yung pagpapasa-pasa nila ulit, doon na nagkaroon ng layer-layer. Layer. Pag nawala pala Hindi. ang buwan, magiging abnormal ang sitwasyon. Oo. Wala nang magneto yung gravity. Wala, kasi yung Walang Kaya pala control. lahat ng planeta may mga buwan. May kanya-kanya tig-isang buwan. Kaya, di ba parang ang linaw na nadating sa inyo? Kaya pala napag-aralan ng tao yung mga lahat ng bagay na pati sakyan ay ilagay yung dinamo. May belt, no? May belt. Ay, wala yung belt dito na. Kaya ang pinag-aaralan natin lahat yan, talagang kapsuhan yan. Okay. Ulit, parang hindi pa ito. Ang pinagsamang Ayub at Kuya ay national magnet ng core ng 8 planeta nang binigyan ng buhay. Sa planet Earth o mundo natin, ito ang tinatawag na daigdig. Core lang natin daigdig. Core ng daigdig. Ito ay malambot na matigas, hindi bakal, hindi rin bato. Kahit bulak, dumidikit dito. Ito rin ay ginamit
sa pagtatayo ng Egyptian pyramid na nakuha sa ilalim ng lupa, pang-apat na layer. Ito rin ang katapat sa tao na utak ng buto, na kung wala yung utak sa loob ng buto, wala itong lakas tumindig. Dahil nga sa lumilikha pa lang sila, ang tuldok ay laging nakasubaybay. Sa paglikha ng estrelya sa kalawakan, sa dilim na bahagi na ating nakikita, isinaayos din ng 8 pares ng anghel ang kakaibang hugis ng mga estrelya alinsunod sa pagkakahile-hilera ng kani-kanilang planeta. Tapos ipakikita ko yung figura. Yung figura na may tuldok. Kaya hindi ko na kasi isinaayos lang nila. So, after na nilang makalikha ng buwan, kasunod na yung estrelya, di ba? Kasi ayon sa ating table of contents. Tama ito. Kung di tumatagos, ito yung tanong ko. Kung di tumatagos yung araw, may hangganan lang yung sikat ng araw, di ba? Hindi tumatagos sa dilim. Eh, bakit may reflection yung mga, yung mga bituin, yung mga meteor doon sa, nakikita natin sa dilim na kumukuti-kutita. Ipakikita ko sa picture na kasi nga, kung yung one side, yun yung araw. Tapos Mercury, Venus, Earth, Mars. Diba? Ito, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Venus. Kaya 2 sides yung dito estrella, 3 sides yung, tapos 4 sides yung sa Earth, tapos yung Mars, 5 sides, Jupiter, 6 sides, 7 sides yung Saturn, Uranus, 8 sides, 9, Neptune. Oh. So, kaya yung araw 0, tapos yan. Pero marami pa nagkalat yan. Ang tanong ko dito, kung, pakinggan nyo ha, kung yung, di ba ito yung hangganan, ito yung araw. Kung hindi tumatagos yung araw doon sa dilim, bakit may reflection sila? Bakit nakikita natin sila na kumikinang sa oras ng dilim? Oh. Pag araw, hindi mo makikita yan. Dahil maliwanag. Pag yung gabi, yung madilim, makikita mo ito. Yun ang nakalagay sa ating mata. Sa kanilang mga nilikha. Kasi, pag-usapan natin yung Earth, di ba umiikot ito yung Earth? Pag nasa dilim nga, makikita mo siya dyan. Pero pag nasa araw naman tayo, ibang nature naman doon na nandun sa lansa na hindi nakikita. Meron din ito. Yan. Oo nga, meron din nga dyan. O talagang hindi mo nga makikita. Pero ibig sabihin, bakit nga tumatagos yung araw, yung liwanag? Oo, yung liwanag. Di ba sabi mo nga, may hangganan lang, hindi nakakatagos dyan? Hindi nakakatagos basta yan dyan. Dahil sa atin, kayo'y hati. Pero ito, sa lawak niyan, yung power niya. Dahil dito rin galing sa kalawakan. So, hindi, parang ang paliwanag mo kasi noon, dito, kung ano yung nahawakan na nila na may buhay, dahil naglilika, di ba, nunak nga, naglilika pa. Pag nahawakan nila at binigyan ng nagkakaroon na ng liwanag. O, di ba sarili siyang liwanag? Hindi dahil sa reflection ng araw. Hindi. Kanya sarili nila. Kaya hindi natin makikita kung araw. Dahil maliwanag na eh. Pero pag madilim, makikita mo. Mas natatalo yung liwanag ng araw. Oo. Kasi mas malaki nga naman yun. Hindi. Okay, ibig sabihin, yung mga nakikita natin. Ito, hindi talaga hindi tumatagos sa dyan eh. Hati nga yan. Nakikita natin, bituin na yan. Kaya, bakit nakikita natin sa bakit nakikita? Yung pala, talagang may binigyan din siya ng buhay. May battery din siya. Meron din siya literal na may liwanag. Parang di ba yung mga laruan natin May na sarili silang liwanag, sarili. Kanya-kanyang liwanag yan. Kanya-kanyang liwanag Hindi yan. sila umasa sa araw. Oo, hindi galing sa araw ang source ng buhay nila. Sarili yung So kaya kasama talaga yan. Estrella. Mga estrella talaga. Kaya pala, yung mga estrella, may kanya-kanyang lakas o hina ng liwanag. Tapos iba, may kita pa. Dapat may microphone ka rin dyan eh. Sige. Sige. Game. Yan.
Kaya nga, kinaklaro na natin ha, kasi para mabukan na natin yung libro. Ano eh? So, may kanya-kanyang buhay. Oo, may kanya-kanyang buhay. Pero, hindi siya hindi na siya nare-recharge. Basta yun na yun. Yun na yun. Tapos kaya nga, dito sa atin, pag nandun ka sa east, sabi mo, di ba, nakikita yung tala na nakatutok sa Pilipinas. Yan ba yung talang sinasabi mo? Itong tala na ito, nakikita sa Hindi east? naman. Hindi. Hindi naman. Itong tala na nakalagay dito sa daigdig natin, bituin yan. Ngayon, dalawa yan. Isang bandang west, isang bandang east. Pero, ang sumubaybay doon sa tinatawag natin tagapangalaga ng ating daigdig, ito, yun nasa east. Yan ang palatandaan doon sa mga nilikha na tulad sa atin. Yan ang palatandaan na mayroong tala kung tawagin natin. Mayroong liwanag. Pero, nakikita ba sa lahat ng mga planeta? Itong mga lahat ng estrelyang ito, nakikita sa lahat din ng planeta. Oo, pero hindi mo maintindihan. Kasi sobrang layo. Sobrang layo na yun. Pero ang klaro lang sa atin sa tapat ng planet Earth, yung foresight. Yung nakatapat sa atin. Meron ding parang parang ganito eh. Kaya lang, talagang kung sino na lang lumikha nga, yan eh, kaya natin nakikita yung mga ganyan na yun. Meron ding mga kasama yan. Basta makikita na natin sa parehong isa, malakas. Ang kasi pag nasa malayo tayo, nakikita na lang natin para bang malakas ang ilaw, mahina ang ilaw, yun na lang, hindi na natin makikita yung sight sa sobrang layo nga. Pero kung bakit nakita natin itong mga ganitong design, na dahil yun na nga ang paliwanag, may nagtuturo talaga. Yung triangle na, six sides, diba? Oh. Kaya pala nakita ng geometry yan. Anyway. Yan. Kaya nakikita natin yan. Mayroon ding mga yan kasama dyan na walang buhay. Na sinasawa. Mayroong, di ba, mayroon tayong mga matatalino dito na paglampas doon sa kuwan eh, kasabihin na napunta na ng buwan. Pero hindi sila makarating ng buwan. Dahil mayroong mga meteor kung tawagin. Meteor. Yun. Hindi tulad nito na mayroong buhay. Yung meteor, wala. Yun. Parang tipak lang na bato yun. Yun. Malaking tipak ng bato. At doon ang galing yung lupa natin. Yung mga nakakalat na yan. Pero walang buhay. Hindi mo makikita. Ito may buhay. Ito binigyan ng buhay itong mga ito. Para sa mga nilikha dito sa ating daigdig, pinaka number 1 tao para makita natin. Mayroong kaagapay ang daigdig. Bukod sa buwan, mayroong pang tinatawag nating bituin o tala. Kailan ginawa yung North Pole at saka South Pole? Nung mayroong buhay na, Ang mga planeta. nung binigyan na ng buhay, Okay. Nung binigyan ng buhay yung 8 planeta at mga nilikha nito, wala pa yung North Pole, South Pole. doon nagkaroon nung binigyan ng buhay. Pag wala pa yung North Pole at saka South Pole, hindi pa matatawag na solar system. Di ba? Wala pa. Wala pang buhay. Marami na silang nilikha, pero lahat yan ay patay pa. Wala pang buhay. Hindi pa umiikot yan. Naka-permi pa lang yan. Naka-permi. Eh, saan nanggaling yung ginawa nilang, yung mga babae kasi ang North Pole, di ba? Yung mga lalaki sa South Pole. O, saan galing yung materyales? Doon lang ibinigay nung binuhay na ito. Saka binigyan ng importansya yung North, East, West, South. Hindi kasi, ang pagkakaintindi ko kasi, ang North Pole, yun yung tirahan ng 8 lalaking anghel. Ang 8 babaeng anghel. Ang South Pole, yun yung tirahan. Sila yung may hawak ng liwanag, yung South Pole. Doon sila, siyempre, meron para silang banghouse. May ipunan sila, di ba? Tapos yung North Pole, yung banghouse naman ng mga babae. Parang yung
nabigyan ng ganyan ng pangalan nung buhay na. Nung hindi pa buhay, wala pa. Wala pa, hindi pa masasabing mayroon North Pole, South Pole, West. Kumbaga, nandun lang siya. Nakatabay lang siya doon. Nakaantabay lang lahat. Saan nga galing yung materyales na ginawa ng mga lalaki na North Pole? Ay, ng mga babae na North Pole. Saan nila kinuha? Eh, sa kalawakan. Okay. Ulit. Ang North Pole, sa ibang dimension na to, kasi ito yung pyramid sa loob ng... Ang mga ginawang planeta, sa loob ng pyramid. Eh, di ba ito may isa pang dimension ito na kinalalagyan ng North Pole at saka South Pole? Saan kinuha? Eh, sa pag-aaral, dyan na pinalitaw. Pero, wala pang pangalan yan nung hindi pa buhay. Wala pang buhay. Oo nga. Binigyan lang ng pangalan yan. Yung mayroong North Pole, East, West, South, nung may buhay na. Oh, alisin na muna natin yung pangalan ng North Pole. Yung tirahan ng mga lalaking anghel, di ba? Yun na nga yung sa South Pole sa ngayon. Yung tirahan. Ano, saan kinuha yung materialis ng ginawa ng tirahan ng mga anghel? Dito sa dimension na ito o dun sa loob ng pyramid din? Sa loob ng pyramid. Sa kabuuan. Buwan ka lang, kumbaga, labas o Oo. Wala. Kasi, kung yun eh, matigas na yun. Oh, Yung kabuuan ito. Ito na yung matigas. Ito dito lang yung pinalambot, di ba? Yun. Yung hanggang sa dulo ng kinalalagyan ng South Pole at saka North Pole. Kasi ibang dimension ito eh. Kaya lang wala yung isang kabuuan ng pyramid. Wala. Hindi ka na makukuha mo. Samantalang, sila mo si Martin Dino nung ang daming, may taga-abot siya, di ba? Ako, wala akong taga-abot eh. May problema pa nga ako. May sumay lang ako. Hindi. Sige. Ito na. May national magnet na. Table of content number 6 na tayo. Kasi, nung pinaliwanag ko yan, ang national magnet, sa paglilikha ng lahat ng... Okay. Sa paglilikha ng lahat ng material, lalo na ang tao, Ayub at Kuya na kinuha nila ng magkapareha at magkaagapay na babae at lalaking anghel sa bawat planeta. Particular sa planet Earth natin, si Bella at ang babae at si Allo ang lalaki, ang ating tututukan ng talakayan. Sa lubungang ikot, 360 degrees ang ginawa sa lahat ng 8 paglilikha. Sa lubungang ikot, 360 degrees. Unang ikot, tubig, unang ikot. Ang tubig sa first layer na nakapalibot sa national magnet, tutukan mo yan ha. Kasi ito yung, kinote ko na itong mga sinabi mo noon, nung nandito yung magulong baby, nung second week, second Sunday, nandito sila dami. Ang ingay-ingay ng baby. Okay. Tubig. Ang tubig sa first layer na nakapalibot sa national magnet o core ng daigdig ay lason na tubig. Diyan kumakapit ang power ng magneto kaya lalo itong lumakas. Second layer. Pero tinapat siya sa pangalawang ikot bato. Kaya lang ang discussion mo, sa second layer naririyan ang pinakamatigas, di matawag na bakal, di rin matawag na bato. Tapos sa mineral, tinapat ko naman yung third layer. May nabubuo na brilyante, pinakamatigas na bakal na puti, na platinum, mas matigas pa doon. Tapos sa fourth layer naman, kasi yan lang yung mga kinaption ko lang ha. Isda naman dapat yun, dapat na ikot. Pero sa fourth layer, ang sinabi mo, ang tubig ay magkahalong alat at tabang. Wala na kasunod yun. Tapos sa 5 ikot naman, dito naman sinabi mo, ang tubig ay malamig, matabang, malinaw, at pwedeng inumin ng tao. Nagsisimula na ang brilyante at mahalagang mineral. Samantalang sa third layer, nabubuo na ang brilyante. Dito naman sa fifth layer, na nagsisimula na ang brilyante at mahalagang mineral. Mabubuhay na. Buhay na. Number 5. Buhay na dyan. Ano yung nasa number 3? Nabubuo pa lang. Binuo pa lang yun, na patay pa yun, wala pa. Sakop pa lang yung tinatawag na magneto. Ito mga ito,
yung lakas ng magneto, pinapahila ng pautay-utay hanggang makarating hanggang dito sa ibabaw. Dahil dito sa 8 layers, dito na kinuha yung iba-ibang klaseng kulay ng lupa. Pagdating ng 9 layers, pinagsama yon na lumalabas na mayroong itim, mayroong puti na ginawang tao. Na lahat ng mga material dito sa ating daigdig mabubuhay dahil dito galing yung sangkap. Sa 5th layer, binanggit yung nabubuhay na nga, ang brilyante. At lahat, at mahahalagang mineral. O, tapos sa 6th layer, nandyan ang bakal uli. Bakal na naman uli. Tumutubo na ang brilyante. Eh, dito nabubuo pa lang. Ito may buhay na. Dito tumutubo na sa 6. O, tapos, nagsimula. Dito nagsimula. Pero hindi alam ng tao kung paano nagsimula. Yan, nakakabit dyan sa magneto. Ang power niyan. Diyan nakakabit. Kaya number 7, andyan na. Marami nang tumutubo na pinakamahalaga sa tao. Wala pa yung dinosaur. Wala pa. Kasi, yun. Ito ang pagkaklaro ngayon. Una bang nilikha ito bago lumikha ng tao? Yung ilalim ng dagat? Yes. Lahat na nilikha yan. Wala pang buhay yan. So, yung tubig na ginawa sa tao, yung sangkap na tubig at dugo, yan liquid nga. Eh, di ba ang materialis natin galing sa east? Kasi ang ikot nila dito, ang babae, galing na sa east. Ito na yung ikot nila, yung pangwalong ikot. So, Yan na nga yun ito. kung ito yung sea level, tapos ito na yung himpapawid, tapos gravity na, di ba? Mundo ito eh. Tapos ito yung space, tapos ito yung hangganan ng magnet. Halimbawa, ito na yung hangganan ng magnet. So, saan nila kinuha yung is na yan na 8 na ginawa nilang tao? Yung pag-ikot nila. Saan sila nagsimula ng ikot? Dito sa mundo natin. Hindi, ito nga yung hangganan ng mundo kasi ito yung hangganan ng gravity eh. Oh, yan. O saan sila kumuha ng ikot na 300? Di ba kung ganyan, sa lubungan, pati sa ilalim. Kasi kung dito yung sea level, naiintindihan niyo ako? Kung ito yung sea level, ito yung dagat, ito yung mundo nga, ito yung himpapawid. O saan sila nagsimula ng ikot? Kasi yung tubig na ginawa nilang tao, dito sa 7th layer. Sa 8 ba? Eh, kasi 8 at 9 layer. 8 at 9 layer. Yung mga kung dito, nakukuha na yung nakatikit na rito sa magneto, wala pang buhay dyan na mga kumikilos na tulad ng tao, tulad ng mga hayop, tulad ng mga isda, yung mga ano yan, yung mga kumikilos dito sa daigdig natin, wala pang buhay yun. Ito lang may buhay. Kaya dito nang galing yung nabanggit mong dinosaur, dito galing. Tao, dito rin galing. Ginawa yan. Ibig sabihin, meron na muna nito bago sila umikot ng ganito. Kasi diyan na sila kumuha ng tubig sa 8 at saka 9 layer nang ginawa nilang hayop at saka tao. Yun nga. Ito nga yung pinag-iputan nila eh. Pero talaga ito na yung mga nilikha nila. Pangalawang ikot. Bakit? Pangatlong ikot, mineral, pang-apat na ikot. So, ano yung nauna? Ikot o yung layer? Ikot. Yung layer, naka-layer na yan. Inikot na nila yan. Kaya matatawag na layer. Pwede yan. Kasi yung isda, dapat yun, pag ikot nila, may isda na. Pero kung wala pa yung tubig, ino na nga yung tubig. Kaya nga pag-ikot nila, nagkakaroon nga ng yung pawis nga nila, ginawa, nagiging tubig. Pag-ikot nila. Tama ito.
ginawa mo ito. Kasi bawat ikot, yun na nga yung lumilika nila. Pero nung lumika sila ng tubig, Nung magawa na ito, nabuo na. Buong-buo na. Ito, buong-buo na. Yun. Doon na sila tumigil at naglikha na ng mga material dito sa daigdig. Unang-una, nagawa sila ng isda, halaman, buhay na bato. yung isda nga, so may tubig na. Magkaroon na ng tubig. Buo na. Buo na yan. Nung pinaikot na yan at gagawa na sila ng tao, gagawa na sila ng mga material, yung mga hayop, unang-una yung hayop, para mayroong masakyan yung gagawin nilang huling likha, tao. Yung mga ginawa nila ngayon, yung tinatawag na dinosaur, para tumawid doon sa mga lupa. Mamaya na yung dinosaur. Kasi yung dalawang tao nga, dito, ang sabi mo, ito nga yung description ko sa tao. Lumikha kayo ng inyong kawangis na mga ngalaga sa lahat ng inyong mga nilikha, atas ng tuldok. Kumuha ng tig-isang katulong, sina Bella at Alo, mula sa power ng magneto ng Earth. Si Bella at assistant ay gumawi sa gawing is para kumuha ng gagawing tao. Ito sa daigdig. Oo nga. Kasama na ba niya yung assistant niya o siya lang mag-isa? Sila mag-isa. Eh, anong ginawa ng assistant niya? Ba't siya pa kumuha ng assistant? Ang ginawa ng assistant niya, nung nakapirmi na sila, gawin mo ito, hawak ko ito, gawin mo diyan, ikapit natin dito. Yun. Sa paglilika lang ng tao, yun ha? Nung gumawa sila ng assistant. Wala silang kuwan eh, kundi kailangan magkaroon sila ng assistant. So, nung nakakuha na sila ng alikabok sa nagagawing tao, saka lang nagtrabaho itong assistant. Trabaho sila. Pero yung kumuha, yung anghel lang. Yung anghel. Si Dalawang Bella anghel. sa east, Oo. si Alo sa west. Doon sila kumuha ng alikabok at saka sila umikot sa hangganan ng gravity ng daigdig. Yun, pinuntahan pa nila yung hangganan ng gravity. Eh kasi kung ito yung Earth nga, ito yung gravity, so pinuntahan pa nila para sa pagkuha ng gagawing tao. Nung puntahan nila yun, yung bibigyan na ng buhay, ang daigdig, nalikha na lahat. Tapos nung bibigyan ng buhay, yun, nilibot nila yung kabuuan na abot ng yung magneto ng ating daigdig. Hanggang umabot yan, di abot dito. Yan ang pinaka-gravity. Yun. O, ito pa. Hindi na ma-absorb ng pag-sandali lang. O, ito pa. Yung, di ba, pinetesting nga yung magnet. Pag pinakawalan, kaya sila lumikha ng mga lumilipad. Break muna kasi marami ng pumapasok. Di ba, lumikha sila ng mga may pakpak na dinosaur. Wala namang pakpak yun. Wala ba pakpak ang dinosaur? Wala pakpak ang dinosaur? Wala. Bakit lumilipad doon na ginawa nila? Wala namang tao yun. Okay. Para i-testing yung yung magnet, kung may magnet na nga ba, di ba? Anong ginagawa nila doon sa bagay na isang bagay? Ano ba? Walang alam ang tao noon. Hindi. Wala pang tao. Dalawa pa lang ang tao noon eh. Tinetesting nila yung magneto. Di ba sabi mo dito, pag lumipad, ano yung ginawa nilang lumilipad? Yung nilagyan nilang kwan, yung mga halaman. Binabato nilang gano'n? Ginagano. Tapos, O, pag hindi bumaba, ibig sabihin, hindi nakukuha ng magneto. Pero pag bumaba, may magneto na. Doon sila, doon sila nagtitesting. Yung dalawang anghel.
Hindi yung assistant nila. Hindi. Yung assistant tumutulong lang yun. Parang, Utos. parang taga-abot lang gano'n. Ganun. Yung kagaya kay Martin, Hmm. yun yung taga-assistant niya. May pangalan din yun doon. Ano yung angle din yun? Assistant. Wala pang pangalan eh, hindi pa binigay eh. Basta, ginawa nila, galing sa katawan nila, anghel din yun. Dahil andun yung power. So, ibig sabihin, pag hinagis nila, malalaman nila na hanggang doon lang ang higop ng magnet, ng gravity. Pag hinilang pababa. Pag hinagis na gano'n at hindi na nahila, Yun. wala nang magnet. Wala lang magnet yun. Hindi na naaabot ng hila ng gravity. Hindi na. Eh di sa, ano na yun? Kalaw, Labas na. kung tawagin natin, kalawakan na yun. Kalawakan na. Outer space na yun. Oo. Kasi di ba yung Skylab nga, nilabas na doon sa hindi na nahihigop ng magnet eh. Eh, natuklasan na nila yun eh, kaya nilabas yung Skylab eh. Ay, kung na yun, sa ngayon na yan. Oo nga, Pero ngayon na yung- nga. Pero ibig sabihin, yun na nga yung hangganan na hindi na nahihigop ng Oo. magnet, ng gravity, Pang-siyam na layer ng hangin, ng kalawakan. ng kalawakan ng gravity. So may nilagay ba, may inihagis ba doon yung dalawang anghel na napunta sa kalawakan na hindi na bumalik? Ano yun? Yung ano ng yung lupa. Lupa. Yung bato. Na kung tawagin natin yung ano bang tawag doon, yung pinupuntahan ng ng astronaut. Yung pinuntahan ng astronaut, anong tawag doon? Oo. Na sinabi nila napunta ng buwan. Pero, yung bato lang yun. Yun ay hinagis nila. No, nature. Yung moisture. Moisture. So isang beses lang, tapos doon nila, binakita na talaga hanggang doon na lang yung gravity na. Yun. Nung hindi sininghot ng daigdig, hangganan na yun. Pero hindi na bumalik talaga yung bato. Hindi na. Yun yung nilapuntahan ng mga astronaut na akala nila buwan na yun. Buwan na. Dahil Eh, northeast din yun, yung position na yun. pwedeng northeast, pwedeng southwest, ganun. Dahil umiikot yung daigdig natin eh. Oo, ngayong araw na nasa Southeast siya. Pero kinabukasan nasa North. Oo, ganun. Oh, ito yung transcript mo ha. Sa pagbibigay ng buhay, nang matapos ng likhain ng 8 pares na anghel ang lahat ng mga material na sa 8 planeta, pinalayo silang lahat dahil bibigyan na ng buhay. Sa isang iglap, nagkaroon na ng buhay ang 8 planeta. Pero hindi ko sinabing solar system. Kasi, 8 planeta. At lahat ng material na nakikita sa bawat planeta. Okay. Sa pagbibigay ng buhay, ito yung kinote mo. Ito yung yung terminology, ito yung in-interview, tinranscript ko na. Ulit. Lahat kayo, humanda dahil ako'y maghahasik ng dakilang espiritu dyan sa inyong mundo. Ibig sabihin ng mundo, lahat ng planeta na yun. Pero, Kanya-kanyang mundo. Kanya-kanyang planeta na yun. sige, tignan mo na. Ang tatama sa tubig ay tatawaging engkanto sa tubig. Ang tatama sa mga punong kahoy ay tatawaging kapre, higante na pinakabosing nila ay engkanto sa mga bundok. Sa matataas na bundok, binigyan ng sumpa. Sa matataas na bundok, dahil binigyan ng sumpa na hindi sila mamamatay, ang kamatayan lang nila kapag sumobra sila sa kanilang patakaran, sila ay tutunawin. Di ba yan naman yung patakaran talaga? Pero ang engkanto ba, espiritu, tao. Tao na sinupa. So, tao talaga. Pero yung kamatayan nila, tutunawin din. Taong isinumpa pala yun. Kaya, Yan ang tutulong sa kapwa-tao. kulang ako dito ng tao. Kasi binigyan ng sumpa eh. Taong isinumpa. Ang tatama sa magandang lupa, yun ang inaani natin na pagkain sa tao. Tayong mga tao at saka yung tinatawag nating bigas
yan ang inihasik. Yung bigas na kinakain natin na nanggaling sa gatas ng babae, dahil tayong mga tao ay sinasabing maswerte kayong mga tao sapagkat nilikha kayo sa pamamagitan ng aming wangis. Kayong mga babae ang mahalaga, pangalawa ang lalaki. Ang una, yun ang ibig sabihin na kayo na ako'y maghahasik ng dakilang espiritu sa inyong mundo. Ang tatama doon sa lusak, putik, yun mga ano ng kalikasan. Ano ba yung ano? Mga singaw, mga dumi? Dumi ng kalikasan. Oh, yun ang tinatawag nating duwende. Duwending itim, duwending puti, duwending pula puti, duwending itim puti. Yung mga duwending yan ay tumutulong din yan sa tao, kaya lang sila'y mapagkunwari. Sila ay mapagparusa, hindi tulad ng mga engkanto. Ang engkanto ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao kapag ang isang manggagamo, yung engkanto, dun siya napunta at binigyan ng power, yan ay magandang manggamot. Malakas ang power niyan. Maraming gagamutin yan dahil yan ay tumutulong. Hindi nyo ba natatandaan na tinatawag nating banahaw, tinatawag nating apon, tinatawag natin dito sa Luzon na tinatawag nating Maria Makiling, mayroong, wala yung Sierra Madre Sierra Madre, mayroong Sinukuan, Maria Unala. Yung tatlong magkakapatid na yan ay tumutulong sa tao. Pero kung hindi sila papansinin, hindi sila iginagalang ng tao, doon sila nagpapakita ng mayroong ninyo na pagsasayaw-sayaw. Ito, maayusin ko pa ha, na nagpapakita ng mga nagbibigyan bata at yung ninyo, naglalakad, yun ang power ng engkanto, nagpapakita ng kababalaghan. Ililigaw na naman tayo. Yun ang ano ng mga engkanto. Tumutulong sa tao, pero pag di mo pinansin, hindi ka rin papansinin. Ang espiritu ng tao ang pinakamalinis sa lahat ng bagay na kanilang inihasik dito sa daigdig, na tumatama doon sa mayabong na lupa, na hindi matawag na lusak, hindi rin matawag na mainit. Yan ang temperature ng tama at mali sa ating katawan. Doon sa maraming puno, maraming panggagamot na damo, maraming gamot yan na panggagamot sa ating katawan. Yan ang mabuting balita na inihasik mismo na siya ang nagsalita, si Kristo. Na ang sabi ni Kristo, ito ay ihahasik ko sa pamamagitan ng pangalan, nagpagamit siya sa pangalang Jesus at Iniza. Si Kristo ay binigyan ng power at kapangyarihan na sumubaybay at sumuporta yung tinatawag nating Krishna. Silang dalawa ang naghasik niyan dahil kung aalisin yung isa, walang power, walang buhay. Ang buhay nating mga tao nasa tama at maling landas, init at lamig. Pag ang isang tao walang lamig sa katawan, mamamatay sa init. Ang isang tao walang init sa katawan, lamig lang, nasa kanyang katawan, maninigas, mamamatay din. Kaya ang dalawang yan ay timbang. Una, ang sinabing hawak ng, yun ang sinasabing hawak ng ating Anghel de la Guardia, itim at puti. Tapos ito pa yung mga kaklamuhin, ito ang magulong pagkakasalansan ng salita eh. Hindi ko kasi inayos yan. Yan yung transcript lang. 9 layer, naglikha na sila uli, naglikha na sila. Lahat ng nilikha sa ibabaw ng lupa, pinatay uli yun. Lahat yun patay. Ayun yung sinabi mo lang itong huli. Kaya, ngayon, kailan, itong paghahasik na to, yan ba yung sinasabi mo dito sa 9 layer na naghasik sila pero pinatay din nila ulit? O, Dahil hindi nagkakaroon ng ugnayan. Kumbaga sa ano, hindi nanganganak. May babae pero walang ari. Hindi, wala pa. Kasi ito ba yung paghahasik mo nang wala pang ari? Itong paghahasik na ito, Mm. mo, Mm. wala pang ari. Wala pang ari. So
Kaso nung ano na, sa Manlayan na, hindi, pinatay na nila uli yung lahat ng mga ninita nila. Hindi pinatay. Pinatulog. Oh, hindi pinatulog. Hindi pinatay. Pinatulog. Pinatulog kasi pinigil yung power ng magneto. Kaya, tulog lahat. So, yun. Tinan mo ha, nung second Sunday lang yan, na kinuha ko, na pinatay noon sabi niya. Pero ngayon, pinatulog pala. So, Parang pinatay din. Well, hindi mararamdaman nung babae na ginawa na kumuha doon yung Mama, ginawang lalaki. hindi pinatay. Kasi pag pinatay, wala na yung buhay. Wala kang buhay yun eh. Kung baga tanong, parang patay, parang tulog, gano'n. Mali na naman ang gamit ng salita eh. Kaya hindi nga natin mapag-uugnay-ugnay pag ginamit natin yung salitang pinatay. Kasi pinatay eh. O di, pag pinatay, hindi ka na naman sinuli ng panibago. Kaya ang mga mga doon, nakita doon, pinahinto. Oo, Kaya nga, buhay, yun nga, natulog. yun nga, gagamit tayo ng tamang salita na aangkop dun sa nangyayari, yung sitwasyon. Kasi hindi pwedeng sabihin na ang pinatay ay pinatulog din. Sinabing pinahinto, pwedeng buhay o pwedeng patay yun. O kaya nga, pero yung pagbibigay ng kasarian, yun yung minadali na kasi nga, hindi pwedeng matagal na nakahinto. Dahil kung matagal na nakahinto, totally mawawala na nga ng buhay. Di ba? Kaya ang paggawa ng kasarian ng tao, minadali. Kagaya ng pamamahinga ng tao, minadali din yung paggawa ng tao. Masarap kasi. O, yun na yun. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatal.